So yan guys, welcome back again to our channel. Ayan, nakikita nyo naman ang dami-daming kahoy ni Manong Joby. Nakikita nyo naman, di ba? Nakikita nyo naman, hindi ko na kailangan magsalita pa. Ginagamit namin itong kahoy bilang panggatong sa aming chimenea. Ikaw ba yan, Princess Sarah? Ang truck ng kahoy pala ang binili ni Manong Joby. Hindi ko nga alam kung kailan niya matatapos ayusin yan. Volunteer naman ako na tulungan siya pero ayaw niya. Ayaw daw niya magasgasan ng malasutla kong kamay. Naks! Halos lagpas tao nga ang taas nitong mga kahoy. Kaiba itong taon na ito. Napakakonti pa ng snow. Ang mga nakaraang winter namin, ganitong araw ng Nobyembre ay gatuhod na ang snow. Global warming na talaga. Marami nga akong memory sa aking Facebook account na sa ganitong panahon nga ay napakalamig na. Doon pala sa shed itatambak ni Manong Joby ang mga kahoy. Tingnan nyo yung backyard namin, konting-konti pa nga ang snow. Buti nga ay medyo sumikat na si Haring Araw. Yung mga nagdaang araw kasi ay laging makulimlim. Kaya sinasabi ko nga na itong mga panahon na ito, depressing months dito sa Canada. Ito ang pinakaayaw ko sa panahon dito sa Canada dahil 3 PM pa lang ay nagsisimula ng dumilim. Lalo na sa pagdating ng December, 4 PM pa lang ay parang 8 PM na. Pero pagdating naman ng January ay magsisimula na ulit humaba ang araw. Kaya tiis-tiis lang, kailangan mag-take ng vitamin D. Iba naman tayo guys. Dahil sa mga pagbabago ng mga immigration policies dito sa Canada, meron tayong isang kababayan na taga-Quebec na nag-post sa isang Facebook group na hindi na raw marirenew ang kanyang work permit. Nag-email daw ang IRCC sa kanyang employer at sinabing 10% lang ng temporary foreign worker ang pwede niyang i-hire. Kaya isa si kabayan sa mga hindi pinalad na i-renew. Naghahanap siya dun sa Facebook group ng pwedeng bumili ng kanyang sasakyan. Hindi ko pa rin talaga maiwasang hindi mainis dun sa taong tinulungan namin na makapag-Canada. Tulungan na nga namin makapag-Canada, tinraidor pa kami. Sana sila na lang ang namomoblema ng problema ni kabayan. Maswerte sila dahil belong sila sa high wage stream. Kaya hindi sila apektado sa mga pagbabago sa immigration policies. Huwag nyo na palang tanungin kung sino sila guys. Dahil kahit sabihin ko pa ang pangalan nila, ay hindi nyo na sila makikilala. Alam nyo ba kung bakit? Kasi nanghiram na sila ng muka sa aso. Hindi na sila marunong mahiya. At pakalat-kalat pa dito sa Canada. So, yun lang guys. Thanks for watching. Bye-bye!